Hello guys, si Jervin na naman to na nasa Australia. Quick vlog lang tayo para doon sa mga nagtatanong ng mga ating mga subscriber. Ano ang dapat mo daw gawin pag ang fridge hindi nalamig? First thing to do na dapat mong gawin bago ka tumawag ng technician. So, disclaimer kasi marami nagre-reklamo. Bakit daw tayo nagawa ng video? Tapos, yung mga technician nawawalan na ng trabaho. So, ito po is parang mga tips lang. Hindi ko naman inaano yung mga kapwa ko rin technician. Siyempre, things lang na para makatulong din muna tayo sa customer. Ano yung dapat mong gawin pag ang fridge mo hindi lumalamig? Ang una mong dapat alamin para at least bago ka tumawag kung mapapagastos ka ba ng malaki or hindi. At least may idea ka na para hindi ka rin maloko ng mga scammer na technician na naglantaran ngayon sa Pilipinas. So, ano una mo bang gagawin para malaman mo bakit hindi nalamig ang fridge mo? Kasi may mga cause kasi na both side, hindi nalamig. Meron, nalamig lang yung rep, nalamig lang yung freezer. Ang gagawin lang natin sa video ito, kung ano yung totally hindi nalamig ang fridge. So, ano mo unang gagawin? Eto, punta tayo. Sandali lang. So, nandito ako sa likod ng fridge. Ayun. So, ang unang mong gagawin, yan, yung camera natin. Ang unang mong gagawin, dapat, sabi nga, hindi nalamig yung buo mong fridge, di ba? So, ano mong gagawin? Tingnan mo yung compressor. Ayan. Okay, hindi nalamig ang fridge ko. Ano naman dapat gawin? Ito, may cover kasi ito eh. Mapa no frost, mapa direct cooling, parehas lang. May cover to, may pan motor din yan. Ayan. Ayan yung pan motor, na under dapat yan. Ito yung cover niyan dyan. Tinanggal ko na rin para mabilis ang video natin. Okay. Ano naman gagawin? Check mo kung na-under yung compressor. Pag hindi na-under yan, ibig sabihin, may tendency, pakasira yung compressor mo, or sira yung overload mo kung non-inverter yan or yung capacitor or whatsoever. So, patayin mo. Pag inverter naman, ganun din. Hugutin mo sa saksakan. So, palipasin mo ng 10 minutes, saksak mo uli. Obserbahan mo. Pag umandar at narinig, sa mga non-inverter, ulitin ko, pag umandar tapos may narinig kang tick, bigla, siguro in few seconds, totally compressor na po kagad nasira nun. Huwag ka nang mag-isip, compressor na po yung pag ganon. Pwede rin naman kasing mga capacitor yon, depende kung sira yung capacitor. So, mga technician lang makakana. So, magkakaroon ka na ng idea, either compressor or capacitor. Ngayon, sa mga non-inverter, ganun ang problema. Pag sa inverter at hindi umaandar ang compressor, may tendency yung PCB niya, yung inverter board. Sabihin na natin, majority ng mga refrigerator na inverter, mas madalas masira ang inverter board kaysa sa compressor. Okay, meron din naman mga fridge gaya nito, may fan motor. Pag hindi umaandar ang fan motor niyan, nakaka-apekto kasi 12 volts yan eh. Meron naman, pag 12 volts lang ha, pero pag 220, hindi maapektuhan yan kasi hindi naman siya nakakaroon ng signal papunta sa PCB. So, una mo maaalamin, umaandar ba yung compressor o hindi. Gaya sabi ko, pag non-inverter, pwedeng, pag tumunog, nag-tick agad, pwedeng compressor na or sira ang capacitor. O relay o overload. Pag non-inverter, pag hindi umaandar, 90% kaya ko sabihin yung inverter board niya. Okay, umaandar yung compressor mo. Bawa, hinugot mo, umaandar. Paano mo malalaman kung okay ang lamig niya? So, pag umandar siya, ayan, naandar na yung pan motor ko. Hipuin mo to. Dalawa yung tubo niyan. Kung mapapansin mo, dalawa sila. Huwag mo na intindihin yun. Charging lang yun eh. Dalawa. Hanapin mo yung maliit. Siguro naman, isang malaki, isang maliit, malalaman mo. Yung maliit, laging nakakonekta dito sa condenser. Kaso yung iba walang condenser na kasi nga nakabaon na sa body ng unit. Hipuin mo to. Yan. Dapat to, itong tubong to, yung maliit, warm. Okay, ayan. Pag hinipo mo yan na warm, at least hindi ka mapapaso. Pag mapapaso kasi, depende pa rin eh. Pag mapapaso ka na, may tendency nagbabara. Pero pag yan yung warm, tapos, hindi nalamig, dapat kasi warm yan eh. Okay. Halimbawa, warm yan, pero hindi pa rin nalamig. Possible, may internal leak or barado yung system. So, yung technician uli makakaalam yan. So, tatawag ka na ng technician. Kasi naandar naman yung compressor mo. Pakiramdaman mo, uy, naandar yung compressor mo. Tapos to, warm. Okay naman. Ito, hipuin mo rin. Warm din dapat to. Mas warm to. Ito, mas mainit ng konti kaysa dito. Pag ito, normal lang init, pero hindi nalamig. Yun nga. Barado yon system mo, or talagang nag-leak na. Masusunod na video, papaliwanag ko naman paano natin malalaman ang leak. Ngayon, halimbawa, ganun din sa inverter ya. Non-inverter o inverter, basta ito, dapat warm.
umaandar ang compressor mo. Number 2, umaandar ang compressor mo pero wala pa rin lamig. Ganun din, hipuin mo pa rin to. Pag wala siyang binigay na warm or init, may tendency, yun nga, may leak or nagbabara din yung system or sira ang compressor. Yung tinatawag na loose compression. Pero mostly kasi sa loose compression, may mararamdaman ka pang init dito kahit papano. Pagka hindi uminit, totally wala ng gas. Leak na yon. So madali na malalaman yon. Ngayon, kung makikipagsapalaran ka, anihin mo to sa technician, pagka nagawa sa'yo, pasisingawin niya kasi yan eh. Pag may sumingaw na at least matagal, masasabi natin hindi siya nag-leak, nagbara lang. Nagbara yung system, ire-reprocess. Pero pag bukas niya, tapos mga seconds lang, wala na kagad sumisingaw, sorry, nag-leak na yon. Yung body mo sira na o may gagawin yung technician, kung may re-repair pa, gagastos ng malaki ron. Okay, so sana may nakuha kayong tip, mabilis ang video lang to. Gaya na sabi ko sa inyo, pag hindi umaandar, non-inverter, pwedeng sila ang relay, overload, capacitor. Pag inverter, sira ang PCB. Okay, so hindi nalamig. Ngayon, pagka umaandar ang compressor, hipuin mo to, dapat warm. Pag ito warm at hindi pa rin lumalamig, may tendency leak or nagbabara. Dapat ito warm din. Ngayon, ulitin ko, pag umaandar pero walang warm dito, alam nyo na, may tendency leak na talaga siya or nagbabara din. Yun yung mga case. Meron pang mga ibang technique. Ito, gaya ng sabi sa itong pan motor na to, sa mga model na side by side, tsaka tong rep namin na ganun. So at least meron kayong idea ano ang dapat mong first thing to do na dapat mong gawin. Umaandar ba yung compressor mo o hindi? Lang yun. So bukas, gagawa ulit ako ng iba pang video na paano naman yung sinasabi ko sa inyo. Nagwa-warm siya, tapos hindi pa rin nalamig. Papaliwanag ko naman sa iyo. Doon naman tayo sa loob. Dito lang muna tayo sa likod. First thing to do lang na gagawin mo, pag ang fridge mo totally hindi nalamig, at least bago ka tumawag ng technician, initial check-up sa likod ng fridge. So at least makakatulong sa iyo kung magde-decide ka bang ipagawa pa yung fridge mo or hindi na. Okay, bye-bye!